Eto na yata yung pinakamabigat na load kay Sim Husky dahil may dala-dala kaming mga pang-camping. May dalawang camping chair, may comforter na napakalambot, pwede pang sandalan ni OBR, double purpose, lagayan ng tumbler, immortal bag na napakadaming laman, kayang-kaya naman i-handle ng top box, at napakabigat na camping tent. Meron pa pala ditong camping chair sa kanan, nakakabit lang ito sa crash guard ni Husky. Garter lang yung pinangtali ko dito pero goods na goods pa rin. Kilometer reset ulit tayo. Sabay search sa Google Maps ng Kasapsapan Beach. Nagulat nga pala ako sa kinalabasan nito dahil tumataginting na 8 oras. Pero laban pa rin kahit mabigat ang kargado. Pag take off pa lang namin ay ramdam ko na yung bigat niya. Pero kayang-kaya pa rin ni Sim Husky yan. Mas mabigat, mas stable yung takbo. Kaya sabi ni OBR, good luck daw. Tinanong ko kung bakit. Sobrang bigat daw talaga kasi sinubukan niyang hawakan. Hindi niya matayo yung motor o kaya i-center stand. Pagdating naman sa Caloocan, may naispatang kaming mga white boys. Ito yung mga baliktad yung headlight nila. Talagang masisilaw kapag kasunod mo sila. Hindi ko talaga alam kung bakit nila pinapalitan yung ilaw sa likod. Hindi naman nakakapogi yung mga ganun. Tayo, pogi na talaga. Pagdating sa diversion road, nagsimula nang lumamig ang hangin. Medyo madilim na rin yung mga kalsada dito. Kaya dapat eyes on the road ka palagi. Buti na lang may naka-install tayong MDL. Ang gamit ko palang MDL ay Zenlo M5 Plus. Ilalagay ko sa description sa baba kung saan ko nabili. Ito nga pala ay 100 watts kaya ganyan siya kaliwanag. Ginagamit ko lang ito sa mga bundok o sa mga madidilim na lugar. Kaya yung mga naka-MDL sa maliliwanag na lugar o kaya sa umaga, ewan ko na lang kung anong tawag sa inyo. Maging responsable sa paggamit ng MDL. Nagkape nga pala kami muna dito sa gilid para gising na gising pa rin ang diwa namin dahil nasa diversion road pa rin kami. Pagdating sa San Miguel, naging suklay yung mga daan. Mahaba nga pala yung group na ginagawa dito. Baka sisimentohin o iispaltohin. Sana talaga araw-araw ang eleksyon para gumaganda lagi ang mga kalsada natin. Pagdating sa arko ng Nueva Ecija, inabot tayo ng 95 kilometers. Medyo nakakatakam yung mga chicharon na binibenta dito sa gilid. Pagtapos ng 1 kilometro ay nasa Gapan ka na agad. O diba may arko na agad ulit. Pagdating ng Doña Josefa Bridge ay inabot tayo ng 106 kilometers. Kasunod na kagad nito ang arko ng San Leonardo. Pagkatapos ay mag-aalmusal sa Jollibee. Double check muna sa mga bagahe namin. Mukhang ayos pa naman kahit garter lang yung mga ginamit kong pangtali dito. Si Immortal Bag ay goods na goods gamitin kasi safe na safe dito yung mga gamit mo. Pinapapasok na nga pala kami ni Jollibee dito. Sa konting paghihintay ay may breakfast steak ka na at isang corn beef. Mabilisang kain lang ito at nasa Cabanatuan City na tayo. Naka 121 kilometers kaagad tayo dito. At magandang umaga sa stretch ng Talavera. At napakasarap talaga ng morning breeze. Idlip daw muna si OBR. At to the rescue tayo sa tumaob na tricycle na bangga ng SUV. Mabigat din pala yung tricycle patayuin kahit napakadami na namin. Okay naman si ate dito na tumaob, nagkaaregluan na. Sabi ng mga taga-lokal dito, malayo-layo pa raw kami. At pagdating sa Rizal sa may simbahan, kumanan daw kami, sabi ng mga taga-lokal. May tinuro din sa aming mga shortcut, 167 kilometers pagdating sa arko ng Pantabangan. Nagpahinga ulit kami dito at si OBR ay nagpicture-picture muna sa lake ng Pantabangan. At nakarating na nga kami dito sa Maria Aurora sign. Konting langhap ng sariwang hangin, sabay bounce na agad. Ito nga pala ang Kanili Trail. Makipot lang ang daan dito kaya bigayan lang sa mga sasakyan. Kapag may nakasalubong kang 4 wheels, pwede kang dumaan sa kaliwa or sa kanan. Ito na rin yung palatandaan pag malapit-lapit ka na sa baler. At inabot na nga kami dito ng ulan sa Dinayawan. Paiba-iba nga pala yung panahon dito sa buong ride namin. Pero smooth na smooth pa rin kasi magaganda yung mga daanan. Pag diniretso mo yan, ayan yung papuntang Baler. Sa kaliwa naman ay papuntang Dipakulaw. Ito yung tinuro sa amin ng mga taga-lokal na shortcut. Pag dumaan ka kasi ng Baler, mas lalayo pa yung dadaanan mo papuntang Kasiguran. Sa oras na nga ito ay inaantok na kami parehas. Pero nagising ang mga diwa namin nung nakita namin yung dalampasigan. Sobrang ganda at napakalakas ng mga alon. Parang gusto ko na tuloy maligo para magising ng tuluyan. Ito nga pala ang Ampere Beach. At parang gusto kong gumawa ng isang music video.
とも僕が幸せになるため二人の時間笑顔と涙のアイルで揺れる何が正しいのかまだわからない君の笑顔を見るだけで幸せだったでもその裏で誰かが涙を流してる僕らの愛は本当に対等なの追いかけるたびに見失う気持ちPagkatapos ng Japanese love story ay pinagpatuloy na namin ang biyahe. Ito ang napakagandang Dibotunan Bridge. Ito ay may habang 720 meters. Ang sunod ay Dibonong. Hindi ko alam kung bakit puro letter D ang simula ng mga lugar dito. Pagdating mo sa Dianed Bridge ay makikita mo kagad ang napakagandang dalampasigan. Dito na kami nakakita ng white sand. Sobrang linaw ng dagat at napakalawak ng beach. Pero may napansin ako dito at bigla ako nalungkot. Ito ay ang bagyong Pepito. Sira-sira lahat ng puno. At ang dahon ng nyug ay lagas-lagas na. Apat na buwan na nakakalipas simula nung sinalanta ito ng bagyong Pepito. Napakalungkot ng lugar. Ang mga lokal dito ay pilit bumabangon at magsimula ulit. Nakausap namin si ate at nakakalungkot ang kwento niya. Sa ilalim daw sila ng balon nagtago para makapag-survive kasama ng mga anak niya. Ang mga sumunod na dinaanan namin ay mas lalong nakakadurog puso. Pag tumingin ka sa kaliwat kanan ay puro bahid ng landslide. At ang mga kabahayan dito ay bago ang yero, ibig sabihin bagong gawa lang. Ayoko nang malungkot. At narating na nga namin dito ang arko ng Kasiguran. Nagutom ulit yung kasama ko kaya bumili muna siya ng chicken. Ito nga pala ang arko ng Kulat papuntang Kasapsapan. At sa wakas narating na rin namin ang Kasapsapan Beach. Dito kami nagstay sa Rab Kasapsapan. At naka-raincoat pa nga kami dito para tuloy kaming mga astronaut. Masasarap din yung mga pagkain dito, lalo na yung garlic rice. At affordable din yung mga pagkain nila dito. Mababait din yung mga doggies dito. At syempre, mabait sa akin lahat ng mga dogs. At nung pauwi na kami ay sinalubong na kaagad kami ng matinding ulan. Kahit hanggang gabi ay inuulan pa rin kami. Pero salamat sa MDL at may malakas tayong ilaw. 750 kilometers ang total ng tinakbo namin. At kung nakaabot ka dito sa dulo, maraming salamat sa iyo at kita-kits sa susunod naming adventure.